Saan kaya pwedeng pumunta ngayon? What if sa Manila? Alam mo, meron dito. Puro mall lang naman nandito eh. Aray! Ano ba yan? Ha? Wow! Nasa Manila na ba ako? Sama ko din kaya mga kaibigan ko para ma-experience din nila. Sa Maynila, ang bawat kanto ay may kwento, at ang bawat kalsada ay naglalaman ng alaala. Ang lungsod na ito ay buhay na buhay at puno ng kulay. Ang Maynila ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang karanasan na nagbibigay buhay sa kultura, kasaysayan, at pag-asa. Tara, samahan mo akong lakbayin ang puso ng Maynila. This is Paco Park, isang yaman ng kasaysayan at kagandahan. Dati cemetery ng panahon ng mga Espanyol at libingan ng mga biktima ng cholera epidemic, ngayon ito'y lasang lugar ng kapayapaan at kultura. Dito, makikita mo sulayan ng mga makasaysayang pangalan tulad ni Jose Rizal, ang tatlong paring martir, Gomburza, Major General Henry Lawton, Leonor Rivera, at ang Osario o kilala din bilang ang Hilario, kung saan inilibing ang mga nabi ng mga sanggol na nasawi dahil sa cholera epidemic noong panahon ng mga Espanyol. Itineklara bilang National Park ang Paco Park noong 1966. Makatitikim ka ng kakaibang karanasan sa sining at kultura sa pamamagitan ng likha ni Juan Luna, Taspolarium at Una Bulaqueña. Mga likha ni Fernando Amorsolo tulad ng Mother and Child at iba pang kilalang pintor ng Pilipinas. Makikita rin ang mga haligi ng kasaysayan sa mga Ifugao, sa kwento ng kultura ng mga Ifugao at sa mga gintong regalya ng mga Muslim. Makikita dito ang Palay-Balay, Laguna Copper Plate at ang Manungkol Burial Jar. Ni hao! Nandito tayo ngayon sa Binondo, ang pinakalumang Chinatown sa mundo. Itanayo ito noong 1594. Bawat kanto ay nagtatago ng mga kwento at yaman ng kultura ng Filipino-Chinese community. Sa tuwing pumupunta ka sa Binondo, hindi mo maiiwasang maamoy ang masarap na aroma ng sariwang siopaw, isang Chinese delicacy na sumisimbolo sa pagiging matipuno ng lugar. Huwag kalimutang subukan ng Milky Bicho Bicho para sa matamis na panghimagas. Tiyak na magbibigay saya ito sa iyong panlasa. Dito mo rin matatagpuan ang Masuki Mami, isang signature noodle dish na tumatagos sa puso ng bawat mamamayan. At sa bawat pagtahak sa mga kali ng Binondo, hindi mawawala ang amoy ng freshly baked hopya. Ngunit hindi lamang sa pagkain umiikot ang Binondo. Narito rin ang iba't ibang natataking architecture ng Chinese places, magmula sa nagliliwanag ng Chinese lanterns patungo sa masisiglang tunog ng musika ng mga Chino. Nandito tayo ngayon sa Intramuros o mas kilalang Walled City ng Manila. Itinayo ito ng mga Espanyol noong 1521 na may laking 0.67 square kilometers at pinamamagitan ng Manila Bay at Ilog Pasig. Itinayo ito para gawing political at military base ng mga Espanyol sa Asia. Dito rin makikita ang San Agustin Church, ang pinakamatandang simbahan sa bansa. Nandito rin ang Palacio del Gobernador na ginawang tirahan ng mga gobernador general matapos maikulong sa Fort Santiago si Captain Manuel Estacio Venegas na dating naninirahan dito. Matatagpuan din dito ang Manila Cathedral na kilala bilang Mother of all Churches, Cathedrals, and Basilicas sa bansa. Sa Intramuros din makikita ang Ayuntamiento,
Bahay Chinoy, ang dating dormitoryo ni Jose Rizal, ang Knights of Columbus, ang Memorer Manila 1945, ang dating Philippine Merchant Marine Academy, ang orihinal na lokasyon ng UST at ang kilalang Fort Santiago. Tara, dako naman tayo sa Fort Santiago. Ang Fort Santiago naman ay isa sa mga pinakamatandang fortification sa Maynila na gawa ng mga Espanyol noong 1571. Ginamit ito ng mga Espanyol, Briton, Amerikano at mga Hapon bilang headquarters, gulungan para sa mga lalaki, babae, mga bata at mga sundalo. Noong 1950, idineklara ang Fort Santiago bilang isang shrine of freedom at ngayon, isa itong memorial para sa mga biktima ng World War II at ang mga sakripisyo na ginawa ng mga Pilipino sa pagkamit ng kalayaan para sa bansa. Dito sa Fort Santiago makikita ang ruins of American Barracks na itinayo bilang isang bahagi ng seaside defense sa Intramuros. Dito rin makikita ang mga dungeons kung saan ikinulong ng mga Hapon ang mga tao noong Battle of Manila noong 1945. Sa Fort Santiago din makikita ang Almacenes Reales, Casa Mariones, Shrine of Jose Rizal, White Cross, Chapel Cesar Suleiman Theater, Baluarte de Santa Barbara, Pasabraha Media Naranja, Wall of Tears, at ang Baluarteria de San Francisco Javier. Halika! Samahan mo naman ako sa Luneta Park. Ang Luneta Park ay galing sa salitang French na lunette, nang ibig sabihin ay crescent-shaped fort. Dati din itong tinatawag na Bagong Bayan na matatagpuan sa Rojas Boulevard sa Ermita, Manila. Kilala rin ito bilang Rizal Park dahil dito binaril si Jose Rizal noong ika-30 ng Disyembre taong 1896. Ipinangalan sa kanya ang lugar na ito para ikarangal ang kanyang pagiging bayani. Makikita sa Luneta Park ang Rizal Monument na nagpapakita ng kahalagahan at kadakalaan ni Dr. Jose Rizal. Ito ay naglalaman ng kanyang mga labi at nagpapakita ng kanyang pagiging bayani at pagmamahal sa ating bansa. At ngayon, nandito naman tayo sa Araceres Park. Makikita sa loob ng mga iba't ibang uri ng puno. Bilang isang gubat, ang park na ito ay naghahandog ng isang munting makasaysayang halaga. Mula noong pinaunlad dito bilang parking gubat noong 1993. Ang lugar na okupahan ng Araceres Forest Park ay dating bahagi ng Parian o Palengke ng Maynila. Sa panahon ng pamumuno ng mga Espanyol, noong ika-19 na siglo, ito ang lugar ng rice factory at ng isang pabrika ng tabako ng Spanish General Tobacco Company of the Philippines. Tinaguriang bilang natatanging kagubatan sa lungsod na may 3,000 endemiko o katutupang mga espesye ng puno. Tara at pumunta naman tayo sa Manila Post Office. Ito ay matatagpuan sa Pasig River sa Loton, Ermita, Manila. Ito ang nagsisilbing headquarters ng Philippine Postal Corporation Narito rin ang Liwasang Bonifacio. Ito ay monumento ni Andres Bonifacio na itinayo noong 1963 ng isang national artist na si Guillermo Tolentino. Matapos natin kinalanin ng Maynila at ang kwentong nilalaman sa bawat gilid at sulok ng lugar nito, makikita natin ang yaman sa kaalaman at kasaysayan ng tanyag ng mga lugar sa loob ng Maynila. Kaya mahalaga na pag-ingatan, pag-usayan, at pag-aaralan ng mga sinaysay ng bawat ukit na letra sa mga patong na kapaskil dahil naglalaman ng mga ito ng mga mahahalagang kwento at impormasyon na madagdagan ang kaalaman nating lahat at magbigay ng aral tungkol sa ating kasaysayan.